In a way, nagpakita rin ng tigas. Sabi nga niya, siniswerte siya at nakita natin yung personality, yung character na magaling at may paninindigan. In a way, okay lang ba sa kanila, yung mga searchies na maging mama's boy partner nila? Matigas na ayaw niya. Mukhang na-threaten yata. I don't know kung ex-couple pa rin sila. Ito yung mag-ex na si Kyosu at si Jaja. Naramdaman natin yung poignancy. Ito yung poor boy, rich girl na kwento. Pero nakikita natin mukhang nag-iignite yung samahan nila uli. Next naman is yung nakakaaliw naman na kwento na magkapitbahay. Ito yung parang may rambulan pero parang hindi pinapansin ni Hans until nag-bloom. Gumanda na siya. Na tipong ang ganda talaga na kung saan kung yung crush mo ay eventually naging jowa mo. Ang malala pa is that may ipis. They had a good 11 years together. 11 years. Umayaw na lang si Sian because he wasn't ready. He wasn't ready to get married. Na-pray over pa si Kim. Gumano na siya. Pressured na si Kim na makuha yung commitment ni Sian Lim. Alright, so what if hindi pa na-propose yung partner mo? Lalo na yung, kunyari, ikaw girl, what is there to do next? Should you give an ultimatum? Ang tagal naman. Kailangan ba talaga na magpakasal? Parang mas gusto to sa Popeyes. Miss Chicha is waking up! ABS-CBN somehow has maintained that stature. Tinanong ko sa kanya, may multo ba rito? Oy mga Kuya Kuya, this is Kuya Mike, ang kuya nyo sa America, and this is for the Kuya Kuya list. So ito ang ating Valentine or pa-Valentine special na pag-uusapan natin ay mga 3 memorable, interesting, nakakatawa, remarkable na couples or ex-couples ng It's Showtime. Plus, may bonus tayo. And this is about naman yung mga pangyayari sa love story or naudlot na love story ni Kim Chu na obviously taga Showtime and si Sian Lim. So it's going to be at the very end natin na pag-uusapan ng konti about itong mga exes, di ba? So, yan, pa-Valentine's natin yan. Alright, so, yung first na mag-ex na couple, ito yung si Clarky and Shaira. So, paumanhin dun sa ex ni Clarky dahil for some reason, hindi lumalabas yung name niya, hindi nakikita sa video, at memorable itong si Miss Shaira na naging searchy na pinapares ngayon kay Clarky. Dahil yung nangyari between Clarky at yung kanyang ex, I think it has something to do with yung pagiging mama's boy. Talagang mahal ni Clarky yung mama niya. Pero in a way, nagpakita rin ng tigas itong si Clarky na sinundan niya yung religion nung ex niya. Pero sa malas, parang hindi nag-ayos, napabayaan na lang yung relationship nila. Ngayon, naghahanap na itong si Clarky as searcher. At one point kasi naging searchy rin siya, si Clarky. Pero this time around, sabi nga niya, siniswerte siya na siya na mismo ang pipili. And isa sa mga searchies doon ay itong si Shaira. At nakita natin yung personality, yung character ni Shaira na magaling at may paninindigan in a way dahil sabi niya she is a mature, independent woman. Kumbaga, on her own, baka sakali pumunta sa Manila to start her fortune coming from the province. Yun nga, natanong ni Clarky na okay lang ba sa kanila, yung mga searchies na maging mama's boy itong si Clarky o yung partner nila. At sinabi na ni Shaira na matigas na ayaw niya. Until itong si Vice biglang humirit at kumuha ng cellphone at tinawagan yung mom ni Clarky na are you ready na makilala itong si Shaira just in case piliin
ni Clarky siya bilang possible date. Natawa ang lahat ng sinabi ng mom ni Clarky na Clarky ay natutulog pa kasama niya sa kama kung minsan. That was endearing of Clarky. Pero at the same time, ito namang si Shaira, gumo na lang at sumabay na lang sa pa-joke ni Vice at sabi niya na mahal na niya yung nanay. So that was memorable na episode. Although hindi nga pinili ni Clarky si Shaira. Mukhang na-threaten yata si Clarky. But alright, but still okay. That was a very funny episode. And second on the list, itong emotional, popular din na ex-couple. I don't know kung ex-couple pa rin sila kasi nakikita ko sila, magkasama na sila sa vlog mismo na partner or ex-partner na supposedly na si Jaja. Ito yung mag-ex na si Kyosu at si Jaja na kung saan si Kyosu umiwas-iwas na kay Jaja. Yun ang binanggit niya, yun ang kanyang presenting problem dun sa especially for you. Naramdaman natin yung poignancy. Again, that's a good word. Poignancy ng kwento na kung saan sinabi ni Kyosu na hindi siya ganun kayaman. Hindi niya kaya yung lifestyle na pinapakita ni Jaja dahil hindi nga marunong mag-commute. He really had to introduce kay Jaja yung mga street food. Ito yung poor boy, rich girl na kwento. Na alam naman natin na si Jaja still likes Kyosu. Yun nga lang, yung economic status nung magjowa or mag-ex na ngayon, hindi pareho. Si poor boy, in the name of Kyosu, ay umiwas na sa relationship. Bumitiw. Pero nakikita natin mukhang nag-iignite yung samahan nila uli ni Kyosu at ni Jaja. Lalo na dun sa vlog ni Jaja. Next naman is yung nakakaaliw naman na kwento na magkapitbahay or magkababata, Hans at Fatima. Ito yung parang may rambulan pang nangyari sa mga kaibigan nila Hans at Fatima. Apparently, parang si Fatima may crush na kay Hans nung bata pa siya. Pero parang hindi pinapansin ni Hans until nag-bloom itong si Fatima eventually. Gumanda na siya. So, gabi ganun talaga, tipong umpisa para bang nene pa. So, hindi pa ganun ka-nice and pretty. Pero habang tumatagal, nakikita mo na yung kagandahan ng facial features ng kapitbahay mo. Until nagkaroon sila ng relationship dahil nga pinupuntahan sa sari-sari store or sa tindahan at tumatambay ni Fatima till nagkaroon sila ng relationship na buo. Yung nga sinasabi ni Vice na tipong ang ganda talaga na kung saan kung yung crush mo ay eventually naging jowa mo. That is the case sa kanila Hans and Fatima. And ang nakakatawa pa rito is yung episode na kung saan biglang dumating yung tatay ni Fatima at nagtago si Hans underneath the kitchen faucet dahil ayaw pa at nakikita ng parents na bata pa itong si Fatima. So nagtago si Hans. May kortina pala. So napansin ng tatay, may tao underneath dun sa sink mismo nung kusina. Ang malala pa is that may ipis na dumapo kay Hans. So eventually, buko, nalaman ng tatay na may tao nga doon. At yun nga ay si Hans. Pero eventually, dahil sa mga rumble sa away, itong si Fatima na mismo ang nagsabi na hindi na po pwede. Dahil after all, yung parents mismo ay ayaw na rin. Pero sa dulo, ka-boyfriend si Fatima, turns out kaibigan ni Hans at kasama pa sa Rumble. So, yun ang mga kwento na marirecall mo sa buhay-buhay, particularly sa mga first love, kumbaga. Anyway, so those are the 3 stories so far on this particular vlog. And yung bonus natin, yung nangyari kay Kim Chiu at saka kay Sian Lim. They had a good 11 years together. 11 years
Ngayon, I think 30 plus na si Kim. At ang sinasabi, yung rason we don't know again kung how valid this is, how correct the kwento na sinasabi na tipong umayaw na lang si Sian because he wasn't ready. He wasn't ready to get married. While Kim wanted to get married dahil it's just the right time. 11 years na pagsasama and there was no proposal perhaps. At yun nga, nakakatawa kagabi na pray over pa si Kim dun sa Especially For You segment dahil may hinirit si Kim. Lahat pumunta sa kanya, lalong-lalo na si Vice. Gumano na siya kay Kim na natigalgal at parang na-corner siya. Ayaw niya, wag, sabi niya na wag nang i-pray over siya. Pero it was a genuine desire ng mga kasamahan niya sa It's Showtime na hopefully maka-move on siya at eventually makahanap siya ng kanyang true partner. Dahil naikwento rin ng ex-couple na yun, lalo na yung babae na si Nicole na nagmamadali na magpakasal. So, in a way, related ba ito sa issue rin ni Kim Chiu at ni Sian Lim? Pressured na si Kim na makuha yung commitment ni Sian Lim? Alright, so what if hindi pa na-propose yung partner mo? Lalo na yung, kunyari, ikaw girl, at yung guy hindi pa nagpro-propose. What is there to do next? Should you give an ultimatum? Should you be able to threaten yung partner mo na tipong ang tagal naman? Mahirap actually. Marami ang nagsasabi na do not threaten, do not give ultimatum or ultimatum sa relationship nito. Kasi nako-corner yung partner mo. It is not good supposedly na ma-corner yung kasama mo. Bakit kailangan talaga na magkaroon ng definite na kasal? Pero, at 11 years, mahirap nga yung lalo na sa case. Let's just say, kung totoo yun, yun ang caveat natin, kung totoo nga na tipong yun ang rason for the other person to give up. We don't know if nag-give up si Sian or nag-give up si Kim or both nag-isip na ayaw na nila. Pero mahirap nga to give an ultimatum, to press for a supposed definite answer. Talagang mahirap. So it's either you go on with that same kind of relations. Mga iba pa nagtatanong, how important is getting married compared to having that kind of relationship na what you have at the moment? Kailangan ba talaga na magpakasal? Of course, sa mga Filipinos, yung values nila eventually gusto nila magpakasal. Pero right now, some other relationships, not necessarily. Ang importante is to hold to a relationship, a good relationship, without being cornered. Or, of course, one can just leave that relationship, see and hope that there will be someone, another person, who would be able to give you that status of being married. So, mahirap. Mahirap yung situation rin nila Kim kung totoo yun. So far, wala naman nagkukwento talaga kung ano mga nangyayari, lalo na itong mga series of celebrity couples na naghihiwalay. Wala pa. Wala pang nagkukwento. OG Diaz, kailangan bigyan mo kami ng linaw. Any case, again, ito po si Kuya Mike of the Kuya Koy List. It's a branding and shopping channel for the global Filipino. Subscribe po sa ating channel. Click on the notification bell. And check on my website, thekuyakoylist.com. Again, ito po si Kuya Mike, ang malamang nakaisa-isa at kaunang affiliate marketer na Filipino-American for online stores here in the United States at ang kuya nyo sa Amerika. This is for the Kuya Koy List.